Isang mabilis na update sa BTC. Ito actually, mabilis na update lang talaga to. Siguro mga 10 minutes lang. Sana hindi maging 20 minutes. Pero ang pag-uusapan natin dito yung price action ng BTC at anong possible na gagawin sa short-term time frame. At konting FA na rin, no? Kasi may mga some sort of nangyayari. Kaya siguro tayo nagkakaroon ng gantong mga pump and dump, no? Gantong some sort of pump and dump. At possibly dahil to sa some sort of news na meron tayong some sort of Congress hearing na umattend si Gary Gensler ng SEC. At merong isang part doon na sinasabi niya na na ang BTC parang pasok naman doon sa nila sa parang test. Ang tawag doon yun, Howey test ata yun of some sort. Di ko masyado na research pero test yun kung kung security ba or commodity ang BTC, no. So ang sinabi naman niya nung tinatanong siya or yung medyo pinipress siyang sagutin yung tanong kung security ba ang BTC, ang sabi niya hindi, no. Pero hindi niya naman sinabi kung commodity siya. Pero ang logic behind dapat doon, kapag hindi siya security, dapat commodity ang BTC, no. So actually bullish yun para sa market, no. So possibly kaya tayo nagpa-pump ng ganito at hindi ko na alam yung yung other details sa doon sa Congress hearing, kung ano mangyayari or kung ano nangyari doon sa Congress hearing na yon. At ang kinakalabasan, nag-dump tayo dito. So siguro meron tayong problema sa SEC pa rin hanggang ngayon. At yung last na news, meron tayong potential government shutdown, no. Hindi ko rin alam kung bakit nagkakaroon ng some sort of government shutdown, pero ang narinig ko or ang research ko, potential pa lang, hindi pa mangyayari. Kapag nagkaroon tayo ng government shutdown sa US, ang isa sa mga rason doon para ma-sort out yung mga kailangan bayaran ng mga tao. Siguro hindi ko sure kung bakit no, pero sa tingin ko kasi mukhang nahihirapan or more like hindi sorted out yung mga bayarin para sa employees. Ay lang yung at least naintindihan ko dun sa sa maiksi kong research. I-google lang siguro kung bakit nagkakaroon ng government shutdown sa US, no, or magkakaroon possibly, hindi pa sure. Okay, so kapag yun nagkatotoo na magkakaroon tayo ng government shutdown sa US, maraming apektado, no, at makaka-expect tayo ng some sort of bearishness, masasabi ko, no, lalo na kasi ang SEC part din ng government niya, no. So kalabasan yung spot ETF ng BTC most likely baka madelay, no, yung approval. So kalabasan baka next year pa, no, ang deadline kakalabasan. So wala pa tayong makikitang some sort of bullishness siguro up until next year pa ata ng January or February, di natin sure. Okay, so punta na tayo ng TA, mabilis lang. Bakit tayo dito nagre-reject, no? So ganun lang rin naman, no. Meron tayong daily level dito, hindi naman daily level, horizontal range dito na nire-retest lang naman, no. Basic lang naman to, no, na meron tayong some sort of range dito, nag-retest. Tapos makita natin dito, no, breakdown, retest, push down, isa pang retest, at potentially magkakaroon tayo ng rejection. Nagkaroon nga tayo ng rejection, no. Then possibly baka bumagsak to, no. So kailangan natin hintayin tong next candle na to kung anong gagawin ng BTC, kasi meron tayong mga sunod-sunod na daily levels dito. Yan, sunod-sunod na daily levels. Makikita nyo kung saan siya nagre-reject banda ngayon. Andi dito na ang rejection niya. Hindi na dito banda sa taas, no? Hindi na banda dito. Dito na sa lower highs. Medyo hindi magandang sign for the bulls yan. At ang kinakalabasan, parang no? Mukha kasi itong ABC correction, no? Mukhang ABC correction. Pero pag titingin tayo ng 4 hours dyan, actually parang no? Parang leading diagonal to. Na meron tayong some sort of etong first wave na to, hindi impulsive to, no? Hindi impulsive or parang natin masabi ko saan dito yung no, yung wave count dito.
Mukhang ganito yung 1, 2, 3, 4, 5. Actually, baka meron pang ano, no? Baka pala naka-complete na to ng 5 waves. Okay, hindi pa, hindi natin masabi kasi pwedeng, pwedeng ganito rin kasi to, no? Kaso kasi ito, no? Descending triangle to, no? Kapag may descending triangle sa loob ng move na ganitong klase na mayroon tayong potential impulse dito, ang kinakalabasan, pwedeng ito yung first wave. Ito, first wave, tapos dito pa lang yung second wave, no? Kasi ano to, 5 waves to, no? 1, 2, 3, 4, baliktad pala. 1, 2, teka, punta nga tayo ng 1 hour, sorry. Dito banda, ayan. So, sabihin natin dito yung first wave, no? Meron tayo first wave dito, tapos magkakaroon tayo ng 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5, or baka dito pa yung 5, dump, ang kinakalabasan. So, ganito ang itsura niya, no? Meron tayong descending triangle dito, na ganyan, descending triangle. Meron tayong first wave. Ang second wave, most likely dito. Tapos third, fourth, fifth, kung saan man to, most likely dito yan. Yan. Tsaka ito. Okay? So, kung meron tayong first wave dito, most likely hindi to yung second wave, no? Baka dito yung second wave kasi ang bilang dyan yung A, B, C, D, E na triangle wave. So, pag nakakita kayo ng shape ng triangle, ito, triangle to, no? Descending triangle. Ang bilang nito 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Then, breakdown. No? Ibig sabihin, meron tayong some sort of 1 tsaka 2 dito. Ito, 3. Tignan natin kung makakapasok to ng fibs natin. Mukhang pasok naman, no? Pwedeng dito yan. Pwedeng dito. Pwedeng dito. Or pwedeng dito. So, hindi natin sure kung saan banda yung E, no? Pwedeng dito yung E. Or pwedeng dito yung E, pwedeng dito yung E. Hindi natin sure, pero sa mga area ng fibs dito sa mga area to, kung dito natin lalapag yung E, pag dito natin lalapag yung E, ang target nito 1.618. So, meron tayong some sort of confirmation na meron tayong third wave. Tingnan natin ang volume. Ang volume niya mataas, no? Nag-spike tayo dito sa area to na may potential third wave, no? So, tingnan natin ang fifth wave natin. So, after ng third wave, magkakaroon tayo ng fourth wave. Nagkaroon tayo ng flat correction. Madalas ang fourth wave, pag titingnan natin sa fibs yan, 0.382. 236 minsan. Pero minsan, madalas 382, no? So, titingnan natin. Nagre-reach naman siya actually, umabot pa siya ng 0.5, no? So, baka nga ang wave nito, baka dito pa. Yan. Tama dun nga. So, makikita natin, burayin natin to saglit, itong mga drawing natin. Ang rejection area natin, 382, no? 382. Then, ang kalabasan, ang last final wave, 1.618. 1.272 hanggang 1.618. Mula number 3. Yung fib retracement lang hanggang 4. Yan, actually. Yan, alisin na natin to, no? Yan. So, umabot pa siya ng 2 fib, no? Tapos 1.618. So, meron tayong highly likely na 5 wave to the downside, no? At itong move na to ngayon, pupunta na tayo ng 4 hours, Yan, itong move ngayon na ginagawa ng BTC, ito, may potential na move na ABC correction. Na meron tayong A, B, C. Pag titignan natin kung ano yung C wave, ang umaabot ang C wave ng 1.272 hanggang 1.618. Madalas na pwedeng masabing third wave to or na fake third wave to. Kaso makikita natin after ng push up na to, nag-overlap tayo, no? Kung impulsive move to na 1, 2, 3, tapos biglang mag-4 dito, hindi pwede 'yon, So highly likely na ABC correction to. Ibig sabihin kapag i-measure natin to mula sa ilalim, pataas, papunta sa ilalim, nasan ang rejection area natin? Exactly sa 1.618, no? Yan, dito sa area to, exactly dyan. So, pwede natin masabi, kung titignan natin sa volume, malaki ang rejection, no? ng red candle na to. Ito, red candle na to, malaki ang rejection sa red volume.
Okay? So, ibig sabihin, meron tayong potential downtrend. Okay? At itong move pataas na to, some sort of corrective move. Okay? So, kaya tayo nagkakaroon ng gantong moves, no? At yung ano natin, yung FA din natin, walang sinasabing some sort of bullishness. Actually, medyo bearish pa, no? Kasi government shutdown, mukhang may problema doon sa Congress hearing din, no? Di ko alam kung ano yung full story nun. Pero, ang nag-iisang bullish lang na nakita ko or narinig ko, ang sabi ni Gary Gensler ng SEC, ang BTC daw, hindi security. Dapat, so ang kinakalabasan, commodity dapat siya. Pero hindi sinabi ni Gary Gensler mismo na commodity siya, na medyo dinedeny niyang medyo dinedeny niya na commodity pa. Pero kung gagamitan lang ng logic, dapat commodity ang BTC. So, siguro meron tayong pump na ganito, tapos bigla magdadump na ganito, no? Hindi natin sure. So, tignan natin to. Siguro kapag meron tayong some sort of first impulsive move dito, mag-aaroon pa tayo ng second wave na 0.618 dito area. Yan. Yan, 0.618. Nagre-reject tayo, pero medyo green pa tayo, no? Medyo green pa. So, possible umabot pa ng mga 0.88 yan. Pero, malakas na to, no? Malakas na level to na makikita natin. Meron tayong mga support area dyan. Mga resistance area pala. Saan pa ba? Dito banda, no? Yan, dito banda, meron dyan. So, dito lang naman yung yung resistance sa ngayon. Yan. So, highly likely kapag na-reject tayo dito, tutuloy-tuloy tayo pababa. At medyo malaki tong number 3. Okay? Kasi, itong move na to, no? Itong move na to, pwedeng first wave ng mas malaking fifth wave, no? So, meron tayo dito. Sa daily, punta tayong daily. Meron na tayong, bari lang natin saglit to, yan. Meron tayong potential na first, second, third, or actually baka mali ito, no? Fourth, fifth na paparating, bagang to pa yung number 3. Yan. So, meron tayong ABC dito, ABC, at meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. So, doon natin makikita yung mga potential na targets na kung ilalapag natin tong fibs natin dito, 1.618 area dito sa 24K, at ang minimum target mga bandang 24,500 or 24, ano ba tawag dito, 24,700. Actually 24,500 dapat, no? Parang kulang to, no? Okay. So, ayun siguro update natin. Mga minimum targets to, minimum targets. Kapag matinding dump to, pag mas matinding dump to, expect natin mga banda dito sa area to, no? Yan. Okay? Lalo na kasi mabe-breakdown natin yung yung M pattern natin or double top pattern natin. Etong yan, double top. Then meron tayong some sort of target dyan na ganito. Meron din tayong neckline. So, parang banda ganito, banda ganyan. Tapos, pag magbe-breakdown tayo dito, hindi natin alam kung saan magbe-breakdown, pero bandang 20k to kapag mag-breakdown, no? So, last one, DXY. Ang DXY natin, going strong pa rin. No? Going strong pa rin, no? Breakout na to, no? Breakout na to. Confirm breakout. Potentially, pwede tayo mag-retest bago tayo magkaroon ng push up. S&P 500, nakakita tayo ng malaking lower low, no? Lower low to, no? Dito. At mukhang impulsive rin to, na 1, 2. Mukhang impulsive to, no? Malalaking red candles to na sunod-sunod. Okay? So, makikita natin yung yung natin, yung dati pa natin na drawing dito, some sort of tawag dito, roadmap natin kung anong gagawin ng BTC, ng BTC tulad ng S&P 500 na hindi natin masyado tinita, ginagamitan lang natin ng impulsive theory, pero ang sinusundan niyang roadmap sa ngayon, itong A, B, C correction pattern na to, no? So, ingat tayo dito sa part na to, no? Ingat tayo dito. Kasi, lalo na kapag, ang move na to, kapag lumagpas tayo dito, ma-invalidate tong malaking 5 waves up na to. Ibig sabihin,
risk off at most likely lumilipat sa DXY at expect natin ng BTC susunod yan, no? Kasi kapag risk off sa sa S&P 500 or sa stock market, walang gusto mag-trade or bumili, pwede natin maisip or mabigyan ng logic na ayaw din bumili ng mga tao sa mas riskier asset like cryptocurrency, no? Kung bumabagsak ang stock market, no? So, siguro update natin, wala tayong trading idea. Meron ba tayo? Napag-usapan ba natin yung trading idea? Actually, no, meron tayo siguro trading idea. Wala kasi nangyari na tong nangyari na tong bear swing failure dito. Hindi ko pa pala nababanggit. Meron tayong some sort of high dito, bear swing failure. Tapos sa daily naman, mas malala. Kasi ang laking bear swing failure pattern na ito, no? So, kung gusto nyo mag-short, siguro, basta, kasi nasa some sort of start ng bearish market structure. Kasi nalow niya na tong, nalow niya na tong mas malaking to. At meron din tayo dito sa banda dito, no? Kung pupunta tayo ng 4 hours. Yan, banda dito, no? So, meron tayo dito, tapos meron tayo dito na nalow niya. Okay? So, dalawa tong 1, 2, or 1, tsaka 2. No? So, ibig sabihin meron tayong dalawang low na lower low. Okay? So, ang pinaka-target nito kung gusto nyo mag-short or possible short, no? Hindi natin masasabi. Titignan lang natin sa fibs natin. 618, kung makakabalik pa ba dito. Or sabihin natin, kung medyo mas malakas pa ng onte, meron tayong some sort of, dito, no? 4-hour level na 26,750 kung babalik ayun yung pinaka kailangan na word kung babalik. Okay? Pero kung bumalik nga, goods yun, goods. Nakakalabasan, meron pa tayong higher targets na possibly baka 27k area, no? Or dito sa some sort of area to, no? Yan. 26,950 area, no? In case na burahin ko lang 'tong mga to. Yan, in case na hindi pa tayong second wave ng 1, 2 ng 5 wave structure pababa, kung hindi pa yan yung second wave, ang kakalabasan pwede pang mag-high dito sa mga area to, no? Double check lang natin, no? So, mula dito sa taas, papunta dito, makikita natin yung mas malaking golden pocket, no? Mas malaking golden pocket dito sa 618. Meron tayong neckline ng descending triangle dito. Ayan, descending triangle, neckline na binreak down at nag-drop. Ngayon, pwede natin ma-retest to. Okay? Pwede pang ma-retest, pero ayun nga sinasabi ko, meron na tayong bear swing failure. Okay? So, makikita natin yung reaction ng bear swing failure, no? Kapag ganito ang volume, no? Malaki ang volume nito. So, expect natin tong mga to, itong pag-push up na to, medyo humihina to, no? Medyo humihina. Ang pag-push up na to, baka hindi masustain at baka mag-reject na to, no? So, kung gusto nyo mag-short, siguro pwede mag-short, no? Yung longs, hindi ko alam, no? Hindi ko actually alam. Pero ang pinaka long setup na pwede natin gawin dyan sa nakikita ko, or at least sa sa idea ko na pwedeng gawin, sa 24,500 pa. Or dun sa 24k. So, either dun sa dalawa ay ng minimum na pwedeng paglongan kung kung bullish na. At ang susunod dyan yung meron tayong 23,800 then up until 21,500. At ano isa 19,500, no? Or basically baka 20k lang rin, no? So, ayun yung mga targets na short take profit at long tawag dito? Long opportunity. So, ayun lang siguro update natin. Lagpas na tayo na 10 minutes. Siguro mga 20 minutes na, no? So, ayun lang. Ingat sa trades. GG's boys.